Yo, yo, yo. Yes, sir. Kami ay nagbabalik. What's up? Yan, everything's good. Sana good din kayo mga katotpi. Yes, sir. Medyo masungit ang panahon natin today, kaya mag-ingat-ingat kayo. Stay safe, stay dry. Kung di nyo naman kailangan lumabas, dyan na lang sa bahay at makinig ng opinionated titos. Ayan. Ayun na nga. So, eto. Yes, sir. Meron tayong bagong topic ngayon kasi Papa Dens, akala kasi ng iba, puro corruption lang sa gobyerno. Hindi nila alam, sa business sector din, meron pre. Di ba yung nakaraang lindol, pre? Yung sa UBEC ba yan? Sa UBEC? BPO employees, nagreklamo yun yung i-explore natin kung ano yung nireklamo nila pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, alam mo na, intro mo tayo. Yes, sir. Let's go. Yun. So, eto na nga. Isang mabilisang intro lang. Iba-iba yung intro natin ngayon. Tinotopak ako kaya iba-iba yung intro natin. Yes, sir. Shout out kay Boss Lots sa ating mga intro. Magpa-practice. Pero, ayun na nga. Since nagpa-practice na rin ako, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel. Siyempre, meron din kami sa pa tayo, meron sa siyempre Facebook. Meron tayo nga Spotify. Actually, may medyo yung ibang listeners natin sa Spotify sila nakafocus. Nakakausap ako, Spotify daw sila. So, thank you very much. Tapos sa Apple Podcast, meron ba yan para sa mga Apple users natin? And lastly, sa TikTok, meron tayo yung mga preview natin available dyan. Yes, so, mga katotpi, huwag niyong kakalimutan. Huwag niyo lang panoorin at pakinggan. Mag-like, share, subscribe, comment kayo kung ano gusto nyo mapag-usapan natin. So, ayun na nga. Without further ado. Pero, bago pa lang lahat, baka may hindi pa nakakilala sa atin, Boss Lots. Ako nga pala, si Papa Dencho. Yung tito mo na mas galit pa dito sa mga BPO employees na nagsampa ng reklamo. Ayan. Ako naman po, si Boss Lots ang yung titong medyo galit lang. Pero hindi ko alam. Baka medyo close to our hearts tong topic na to eh. Yung topic pero yun nga pre. Oo. Kasi pre, yung lately kung syempre nagte-trending na to sa mga sa mga kapwa natin diyan na nagbi-BPO na kahit naman siguro hindi BPO na to. Syempre 'di ba? Recently lumindol sa Cebu pre. 'Di ba? Tapos yun ang yun nga, kumbaga, kami ay na ang aming simpatsya ay nasa inyo, mga taga Cebu, yung mga naapektuhan, lalo na yung mga alam mo na, tama. May mga alam ko may mga namatay pa dahil dun sa insidente na yan lakas ng lindol pre. Kumbaga, wala namang may gusto niyan. It's an act of nature. Tsaka yung ibang nagsusumigaw na kasalanan daw ng gobyerno, maraming kasalanan ng gobyerno pero hindi nila pero hindi yun. Tanga na lang. Pero tawag dito pero isipin mo pre, sobrang lakas niya, sobrang andaming siyempre namatay, nag-home building. Dito na papasok tong mga trending yung mga text, mga gahaman. Alam mo yun? Gahaman, yung tinatawag natin pre na mga tagapagmana ng kumpanya. Ayan, kala mo naman mauubusan pre. Yung napanood pala namin ni Papa Dens, ito yung interview dun sa Kyle Enero ba yun pre? Kasi parang siya yung spokesperson ng BPO Industry Employees Network, parang BIEN. BIEN. Yung kasi nagreklamo yata sila as far as I know, sa labor department sila nagreklamo. Yes. Kasi nga nakatanggap daw sila ng parang siguro sa Cebu lang to, hindi ko pa kasi naririnig tong BIEN na to parang 100 complaints dun sa mga empleyado sa sa Cebu City, sa Mandaue, sa Lapu-Lapu, lahat yan sa Cebu kasi tsaka, yung sa affected sila kasi yung directly affected kasi sila talaga. Diba?
September 30, di ba? Recently lang. Ang ano niyan, pre, kasi, eto, para lang magkaroon ng gist, baka hindi nyo pa nalalaman mga katotpi. So, yun nga, nagkalindol, di ba? Alam naman natin, kumaga, lalo na yung mga, kasi kami ni Boss Lots, galing kami sa BPO industry. Alam naman natin na pagdating sa BPO, medyo, alam mo na, naiintindihan ko, kailangan mo talagang, kumbaga, yung BPO or yung call center nyo, kailangan talagang magpasikat yan sa mga client to keep the business. We get that. Na kailangan mo talaga, kaya may mga, kailangan mag-perform, ganyan. Kaso, ang naging problema dito, Boss Lots, putang ina, lumindol nga Ang lakas ng lindol. Kaya nga. Saka hindi, pre. Tinan mo naman, may gumuho, may namatay. Ano pa ba ang gusto nyo? Hindi ba? Papasukin nyo pa rin. Kailangan ba maging immortal? Oo, hindi ba sapat na excuse yung natural disaster yun hindi naman siya na tangina ang sasabihin mo, tangina, mataas. Parang yun nga yung mga nagte-trending na text messages na parang, ang taas na ng queue natin, maraming, inflow. Baka, pumasok na kayo kung hindi. Itong malupit, pre. Sabi, parang mayroon akong nabasa, may text na, pag hindi kayo pumasok, action to ground for disciplinary action. Oo, parang yung text na yun. Pucha, grabe yun. Kupal moves yun, pre. Kasi hindi mo inalala yung safety. Pero ito pa nga, pre. Ito yung galing sa mga reklamo. Ito yung matindi sa mga reklamo. Yun, pre, di ba? Ano lang yun? Text, SMS lang. Pre, ito pa yung mga nangyari. Pinag-take pa rin sila ng calls. Ang ginawa, pre, sinara daw yung parang nilockdown yung door para hindi sila makalabas. Hindi makalabas? Ay, gago. Pagkakakuha na yan. Di ba? Sinara, pre, parang ang ginawa, kinulong sila doon para sige, magtrabaho pa rin kayo. Despite na lumilindol na, pre. Tignan mo nga kagaguhan. Grabe. Tangina. Anong tingin nyo sa mga tao nyo? Putang ina, alipin? Robot. Di ba? Putang ina. Kasi alam mo, pre, yung mga ganyan, lalo na yung para to doon sa mga itong sasabihin ko na para to doon sa mga putang inang mga manager na putang inang yan. Hindi nag-iisip. Sana lang tang ina wag mangyari sa inyo yung ganyan. Tang ina nyo. Masyado kayong parang nasa inyo yung kapangyarihan na kausapin directly yung client na ganito yung sitwasyon namin dito. Hindi namin kayang gampanan yung trabaho for now kasi nga ganito yung sitwasyon. Mahirap pang sabihin yun. Alam mo kasi, pre, yung mga ibang napopromote kasi na yan, hindi leaders yan, pre. Diba? Ang ano lang yan, para pumapel lang na mag-lider-lideran at hindi marunong magpaliwanag sa employer nila. Employer meaning yung clients nila. Yung client, yes. Diba? Na although hindi lang naman sila ang BPO, malamang meron pa yan sa ibang bansa like say for example ang India branch nila ganun. Dapat yung OM mismo nila, operations manager mismo nila na we can't operate fully or it's questionable at this moment kasi nga lumilindol 8.5 or whatever na magnitude na ano naman yan. Paniwanag ko sa inyo, we will not be able to operate. Tapos, wala namang kailangan if you want documents from our government, that's fine. Walang problema, manood ka lang ng balita. Isa pa yun. Diba? Ang ibig ko bang sabihin, pre, kaya naman nila ipaliwanag yun pero they choose not to. Hindi ko alam kung sa anong kadahilanan, nagpapabango ba sila o ano, pero even yung client sasabihin, that's a stupid fucking move. Pero kasi hindi din namin gagawin yan kung kami yung nasa kalagayan niya. Di ba? Ewan ko, pre. Tsaka ito pa, pre, given the, sabihin na natin na marami nga naapektuhan. Sana mag-isip din kayo kung talagang you have to keep the business running. Yes, we get that. Pero sana mag-isip kayo ng alternative. Hindi yung putang ina, ang option lang ng tao nyo, pumasok. Kasi pumasok nga, business, sa building na nakakatakot na ewan dahil nga lumindol. Kasi nga, yung mga nasa utak nila, business as usual. Well, syempre, isa na rin dyan yung corporate greed. Di ba? Na gusto nila, makip nila yung clients. Pero sa tingin mo ba, hindi maintindihan ng kliyente mo, pre? Na lumilindol na?
Puta, di naman tanga yung mga yun eh. Para hindi mo ipaliwanag. Tsaka alam mo, pre, ito pang isa dyan, yung totoong sinasabi nila na yung mga kliyente daw, mga walang puso, ganyan-ganyan. Putang ina, ang mga walang puso dyan, yung mga putang inang manager nyo. Ayun, yung lokal nyo. na yung management. lokal nyo. Kasi imposible eh. Pre, imposible kahit sinong tao pag nasa calamity na. Pagpaliban muna natin to, meron naman siguro tayong mga ibang BPO na pwede nating i-tap onto. Oo, magka-queuing, pero di ba? Safety ang pinag-uusapan natin dito. Kumbaga wala, again, yun nga, kagaya sabi ko, walang may gusto niyan. Tangina si Mother Nature yan. Kahit sino ka pa, wala kang magagawa dyan. At yan, lumalabo tuloy yung camera ko, mag-focus ka. Tangina, lumabo. Gigigil ako lalo eh. Focus. Yeah. So yun, tangina, nanggigigil ako sa mga ganyan. Pre, alam mo yung utak na putang ina, kailangan, lagi kang tangina, may natural, may kalamidad, putang ina, magpapa-impress ka pa din. Baka naman it's about time, magpa-impress ka dun sa mga empleyado or yung mga under mo. Oo, diba? Kasi pre, kapag maganda yung, yung pag-employ mo sa mga tao, lalabas yun pre na, magandang employer to, dito kayo pumasok. Di ba? Mas makakuha sila ng quality na empleyado. Tsaka syempre, pag happy yung empleyado mo, mas ganado siyang mag-work. Puta naman pre, lumilindol, happy ba yung tao? Oo, isipin mo, papapasukin mo. Let's say for example, sasabihin nila, safe naman yung building namin, ganyan. Tayo na wala pa pamilya yung mga yan. Especially lalo na kung nanay or tatay yan. Siyempre putang napipiliin niyang makasama yung mga anak niya sa times ng gantong kalamidad, pre. Tsaka on the way, pre. Paano? Hindi. Kasi pre, ganyan sila kaya nila ginagawa yan. Kasi on the way sa work, kapag halimbawa nadali yung empleyado, wala naman silang pananagutan dun eh. Diba? Exactly. Hindi naman nila liability yun. Tsaka isa pa, yung nakakagigil talaga yung nabanggit mo nga kanina, pre, yung nilak pa sila para i-continue na magtrabaho. Pero mo, pre, ilak mo yung sarili mong empleyado, lumilindol, di ba dapat, duck and cover ba yun? Yung procedure, tapos, pag duck and cover, tapos after nung paglindol, exit ka. Kasi may mga yan eh. Kumbaga sa lindol, hindi naman siya rocket science eh. Common knowledge na pag lumindol, may possibility ng aftershocks. At yung aftershock, yun yung mas delikado than the lindol itself. Parang yung tsunami din, parang ganun din eh, di ba? Yung unang wave, konti lang yun, tapos yung pagbalik, yung malakas. Yun yung mahirap, Tangina, ewan ko, yung mga, baka may nakikinig na taga-Ubek dyan. Tangina, again, yung simpatya namin nasa inyo. Pero kung isa ka dun sa mga manager, mga kung sino mang mga Poncio Pilatong putang inang Judas na mga na yan, pakyo ka, gago. Tangina mo. Wala kang utak, wala kang desisyon sa buhay, walang hindi ka utak, walang nanay puso. Pre. Siguro baka wala mong pamilyang inuuwian, kaya hindi niya naiintindihan. Pero again, manager ka. Putang ina, ang pagiging manager, dapat unang-una sa lahat, bago ka maging manager, hindi ka lang dapat magaling na magpa-impress yung kanino mang sa kliyente. Hindi ka lang kliyente yan. Dapat meron ka ring sympathy or empathy kung ano man yan doon sa mga taong hawak mo. Yan. Dapat ang unang-una, isipin mo yung mga tao mo kasi putang ina. Kasi alam mo kung naiisip ko din dyan, it only shows na ang tingin nyo dyan sa mga ahente nyo, mga foot soldiers lang. Yun lang ang tingin nyo sa kanila. Mga indispensable na tao. Tama. Na parang putang ina, mamatay ka pagpunta dito, wala kami pakialam. Magpapadala kami ng bulaklak dyan sa burol mo. Tapos following day, may kapalit ka na. Yun na yun. Yun eh. That's the harsh side of that type of business or any kind of business, lalo na kung tanga-tanga yung manager. Lalo na kung walang puso, putang ina, gago, pre, tangina. Dapat na lang nila kung, actually, yung isa sa proposal is to have yung emergency work from home. Pero,
I think this is more of a proposal for the future, just in case, in the future rather, just in case na mangyari mga ganitong instance. So, ang gawin nila, magkaroon sila ng contingency plan. So, contingency, diba? yes. Contingency plan na, okay, kapag in the event na malakas talaga yung bagyo o may lindol. Katulad nung sa kumpanya natin, pre, di ba? Kapag may emergency, ready tayong mai-activate yung work from home. Di ba? Dapat ganun. Which is, dapat lahat ng kumpanya meron nun. Kasi nga, sa Pilipinas, syempre, maraming mga sakuna. Lalong-lalo na mga baha dahil sa next topic natin, pag-uusapan natin yan. Tapangan mo na yan. Alam mo yung mga control project na yan. Siyempre, expect na maraming mangyayari na pagbaha, pagguho ng lupa. Tapos eto na nga, hindi inaasahan. Biglang nagkalindol. Di ba, pre? Dapat pagtuunan din saka sa government dapat makialam na rin ang government tungkol sa mga ganyan. Kumbaga lagyan ng 'di ba? Total yung mga naman natin, yung mga mambabatas napakahilig yung gumawa ng mga putang ng batas Kahit wala nang kwenta-kwenta. Ito baka naman pwede yung gawa ng batas yung tipong putang may sakuna na ganun pa ang gusto mangyari nung mga di ba? Meeting kayo ng meeting sa Senado dyan, ginagamit nyo yung pera ng taxpayer, hindi nyo pa... alam mo yung mga bagay na dapat kang pagtuunan. Yung iba po siya, yung mga sinesensationalize na lang pero itong sa flood control project yan, dapat yung hindi makalimutan yan. Pero yung mga halimbawa, yung mga kaso ng isang senador, example lang to, pre, halimbawa, yung senador nag-cheat sa asawa yan. Hindi na kailangan hinihiring yan, pre. Wala ka kwenta yan. Hindi concern ng gobyerno dyan. Ano yan? Showbiz? Showbiz linggo. Ginagawang showbiz, pre. Pero, maano ko, pre, dun sa nabanggit mo yung ganyan, pre. Tangan na nakakatawa na lang talaga medyo, for off the topic lang, ito gusto ko lang masabi dito sa episode natin. Yung isang babaeng mambabatas ba yun? Congresswoman ba yun? Putang na yung na-hearing nun dahil sa pagnanakaw, yung hello something na yan. Yung ba yan? Or yung si Junel? Si Junel. Puta, nagulat ako, pre. Puta, may pwesto pa pala sa gobyerno ngayon yun. Meron. Ganun ka-comedy ang gobyerno ng Pilipinas. Kahit si Budots nga di ba? Naging senador pa ulit si Budots Si Budots King. Sasayaw-sayaw lang sa eleksyon. Pero pare-pareho naman. Para sa akin, pare-pareho lang yan. Mga trapo. Mismo, pre. Pero nga, going back yan. Kasi nga, yung mga, natin, yan, yung mga mambabatas, putangin na. Tignan nyo siguro ito, magandang pagtuunan nyo ng pansin. Bigyan nyo ng, bang magandang pag-aralan nyo? Ano bang maging magandang, para protektahan naman natin yung mga ganitong klaseng, yung mga empleyado para sa mga ganitong klaseng senaryo. Totoo. Hindi lang sa empleyado, sa mga BPO. Empleyado din ng normal na opisina. Dapat i-apply nyo sa lahat. Pero kasi anong batas ang pinapasa nyo. Yung sa mga normal na opisina kasi, usually pag mga ganyan, matik at least sila, meron nga sila kasing contingency plan. Kung yung gobyerno nila, nakaisip na ng paraan, an alternative way na, tsaka pwedeng mag-stop yung business nila na hindi na, ba yan? Yung hindi kailangang ng manpower agad, gano'n. Kasi in terms of industry kasi ng BPO, overseas kasi yung client nila. So, syempre, hindi naman nila nalalaman kung ano yung nangyayari dun sa other end. So, parang kailangan pa rin ng tao. Kasi nga, pag nag-halt ang business dito, like say, yun nga, dahil sa sakuna, hindi naman mag-halt yung business dun kasi hindi naman sila directly affected. So, dapat yun nga, kung ayaw nilang maputol yung ganong klaseng transaction or mag-activate sila ng work from home. Mga ganong klase. Emergency yung mga work pwedeng, from home. Yung mga pwedeng, alam mo yun, yung hindi naman naapektuhan yung bahay, pwede ka naman sa bahay magtrabaho. Mga ganun. Magkaroon sana pero sila ng Pero kung hindi talaga, magkaroon din sila ng halimbawa, activated yung work from home.
Pero siyempre, halimbawa yan, ito nga, lumindol, nag-crack yung lupa, bumagsak ang poste, walang internet, kahit work from home, walang internet. Dapat i-consider nyo din yung mga bagay na yun, hindi yung puro ano. At least pre, kung ma-activate yung emergency work from home na yun, hindi man 100% ng mga employees makaka-comply. Pero at least meron pa din. Hindi mapuputol yung transaction. So, ewan ko, dapat matagal na nilang inisip yan. It just so happens na medyo malala dito sa Cebu. Pero sana, supportahan din to ng gobyerno kasi nga, very important to sa welfare na rin ng ating mga manggagawa, syempre, mga employees. Totoo. Workforce. Huwag nyo namang masyadong sinasampal ng kahirapan yung mga empleyado. Totoo. Hindi naman laging ganun. Siyempre, ang dating putang ina, alipin na by hook or by crook. Diba? Tangina. Pumasok ka. Tsaka nakakatawa doon, pre. Sasabihan mo ng merong disciplinary action to, ganyan-ganyan. Pwede ka mawalan ng trabaho, ganyan-ganyan. Putang ina, hindi yung ba inisip na pag nagtatrabaho sila dyan, gumuho yung building, or papasok sila ng trabaho na disgrasya sila. Tangina, tingin mo ba makakapagtrabaho pa yun kung sakaling maaksidente siya? Stop pa din. Stop pa din. Ano lang yun. Pero kasi nga, ang isip nyo kasi, putang ina, kaya namin palitan yan. Any given time sa dami na naghahanap ng trabaho. Pero sana wag namang maging ganun yung thinking nyo. Mahalin nyo rin naman sana yung mga empleyado nyo, kahit yan yung mga, alam mo yun, yung nasa bottom of the barrel na empleyado. Mahalin kasi nyo. Alam mo pre, kaya nga sila nagtsatsaga kahit pucha. Ayan na nga. Yung mga walang kakwenta-kwentang boss, sa tingin nyo ba magtsatsaga yan? Kung may choice sila, hindi sila magtsatsaga dyan. Nagkataon lang, ang malas lang nila pre, yung mga decision makers nyo, tanga din. Sablay. Ako, I can attest to that, pre. Tanga. Kasi pre, kung may utak ang tao, hindi mo papasukin o hindi mo, yun na nga, paulit-ulit ako dun sa kinulong, sa loob ng opisina mismo Hindi nyo kayang gawin yun kung gumagana yung utak nyo. Di ba? Tsaka, kung gumagana ang utak nyo at may compassion kayo sa kapwa nyo, empleyado. Kasi, at the end of the day, sabi mo nga kanina, hindi naman kayo stakeholder ng kumpanya. Hindi naman kayo may-ari ng kumpanya. Di ba? Ano ba naman yung mabuhay kayo lahat? Wala namang magiging difference yun Kung halimbawa, magkaroon ng tragedy, gumuho yung building, tapos wala rin yung business, patay din. Tapos din. Diba? Wala rin Alam mo yun? Tsaka ang nun, putang ina, you're putting your employees at risk. Ayun. Parang live to fight another day, ika nga. Diba? Siyempre, hindi naman araw-araw okay. So, tsaka ito, puta, isang pre, parang isang sigaw to. Para dun sa mga din, yung mga manager na putang ina, hindi kayang magdesisyon. Tang ina. Pag kumbaga, putang ina, ikaw ba sa sarili mo, ay hindi rin natin alam, pre. Baka ganun siya mag-isip na hindi ako, kahit may lindol, tang ina, mahal ko yung kumpanya ko, ganyan. Papasok ako. Putang ina mo, ikaw na lang. Ikaw na lang pumasok. Yung mga pre, eto pihado ko baka yung nagsabing manager yun, sitting pretty sa bahay habang inuutusan niya yung empleyado niya na pumasok Hindi bago yan, pre. Hindi bago yan. Hindi bago yan. Hindi mo mahahagilap sa opisina yun. Lumilindol kasi pre. Nag-iisa lang siyang manager. Hindi ako papasok. Pero yung manager ako. Hindi pwedeng ma-put at risk yung buhay ko kasi manager ako. Utang ina mo. Mas importante ang buhay mo kaysa buhay ng mga empleyado. Well, technically, kapwa mo empleyado dahil hindi naman ikaw may-ari ng kumpanya. Tanga. Nataon lang na ikaw yung manager. Ikaw yung manager na pulong nung business processing office na yun yung BPO na yun, pustahan tayo, wala rin dun yun sa opisina di ba? Pihado yan, pre. Tsaka minsan pre, if like say for example, you can't deal with yung talagang mga boss mo, siguro I would say pre, na I would risk it na lang for the biscuit. Kumbaga parang
Tagalin mo na ako kung tatanggalin mo ako, pero gusto ko buhay ako. Kaysa pumunta ako dyan on the way, madaganan ako ng liparan ako ng yero o mamatay man ako na hindi nyo naman sasagutin. Diba? I'll risk it na lang na hindi ako pumasok. Bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo kung anong isipin nyo sa akin. Basta ako, goods ako. Yun lang ang yun. I'll live to fight another day. Tanggalin nyo ako, maghahanap ako ng ibang trabaho. Pwede ba? Pero kung halimbawa, deads ka na pre, ano na? Paano na? Halimbawa kung may pamilya ka, paano na? Diba? Wala. Para lang doon sa isang risk na dapat padalang ka lang ng trabaho. Padalang ka lang ng bulaklak. Bulaklak. Yung mga yung may design na frame na bulaklak. Bilog, yung ang tawag, wreath, na nakikiramay sila. Pero that's bullshit. Baka ipalo ko pa sa kanila yun. Diba? Totoo, pre. Kaya yun, tangina. Magkaroon kayo ng tangina. Ewan ko, pre, Kasi dito sa, ba't ganyan yung naging, Alam mo, isa yan sa, kumbaga, ang pagiging toxic ng Pilipino, it shows din sa ganyan, Well, diba? Pre, tangina kung sa yan, well, ikinukumpara ko na, kasi nga, diba, parang lang din yan, Parang yung mga typical na tawag dito, let's say, for example, yung mga karinderya. Ito na lang, mga karinderya. Analogy. Pag may foreigner, tangina, special treatment. Ayan. Dadagdagan yung bigay ng ulam. Ayan. Pero pag yung kapwa nila Pilipino, parang sa vlogger lang din. Pero pag kapwa nila Pinoy, tangina, pre, susungitan, tapos alam mo yun, minsan, pag nanghingi ka ng dagdag na sarsala lang, or sabaw, ismirang ka pa, galit pa. Parang ganun, na parang, pag piniplease yun ng piniplease yung mga well, I get it, kasi sila yung nagbibigay ng trabaho, dapat silang i-please. Pero siguro sa mga pagganyang pagkakataon, yung pagiging people pleaser ng mga Pinoy, siguro naman pwede mong isaalang-alang yun para sa safety ng kapwa mo Pilipino na lang din. Totoo. Alam mo kasi tayo para tayong may Stockholm syndrome Yung mga mananakop, yun yung inaano natin pina-priority natin kaysa sarili natin. Alam mo, kaya yung lumaban yung mga bayani natin para dyan para sa freedom na natin. tinatamasa natin ngayon. Totoo. Tapos ngayon, ayan na naman tayo, nagpapaalipin na naman tayo. Huwag tayo magpaalipin. Kung kailangan yung mag-absent, bahalang magalit yung kung ano mang manager, TL mo yung wala kang ikaw na miss kung hindi sila makagawa ng paraan. Mga katotpi, mga ka-empleyado, o kung ano man. Ikaw na nanonood ngayon. Ikaw na mismo mag-decide. And then take it from there. Make it a tomorrow's problem. I know it's kind of a bad habit na it's a tomorrow's problem. Pero in this instance, I'm giving you the right to do that shit. Kasi, alam mo yun, safety yan Safety yan siguro naman kahit sino tanungin mo. Pwera na nga lang sa mga greedy, corporate greed, at mga sa tingin nila sila ang may-ari ng kumpanya. Ayun lang. Yung mga tangina. Yun. Eto mga katotpi, itong episode na to again. Para to dun sa kami nakikiramay at yung simpatya namin ay nasa inyo, Cebu, Quebec, lalo na yun nga, yung mga apektado. Sana, maging okay kayo, makabangon kayo kung ano man yung nangyaring sakuna. Yun nga, sabi nga ni Boss Lots, don't put yourselves at risk. Make sure na kasi pag naging okay naman yan, for sure, meron kung sakali yung mga natanggal kayo dahil hindi ka pumasok, nagigets ko, kailangan mo buhayin yung pamilya mo. Pero again, kung patay ka na, paano mo bubuhayin yung pamilya mo? Not at the risk of your life, di ba? Yes. So, yun lang. Huwag kayong matakot sa mga deputang yan. Putang ina ng mga yan. Ewan ko ba din. Kakampi nyo ang batas. Kakampi nyo. Si Boss Lots at si Papa Densyo. Ayan. Dahil hindi namin kayo kayang bigyan ng trabaho. Pero kaya namin kayong bigyan ng entertainment at advice. Kung makatawag nyo man itong advice. Maraming yan. Putang na, dami-dami BPO sa Cebu. Putang ina nyo. Huwag nyo niloloko. Pero kung ikaw naman, yung tipong pala absent, na ayos mo din naman.
Hindi to para sa'yo. Huwag ka mag-alala. Hindi to para sa'yo. Hindi to para sa'yo. Pero yung mga sako ng ganyan, tangina. Ano yan? Tana, kasanggaan nyo kami dyan. So again, hindi nga namin kayo kaya work. Pero tangina, paano ka magtatrabaho? Hindi ka nga namatay, nalumpo ka naman dahil na aksidente. Di wala din. Hindi mahihirapan ka ng next na trabaho. Diba? Totoo. So yan, mga katotpi. At bago tayo magtapos, ang gusto ko lang sabihin, again, tangina, ito, ang sarap kasing mura-murahin ng mga ganyang klaseng tao, lalo yung mga manager. Putang ina mo, boss. Kung ikaw isa ka, kung isa ka sa mga ganyang manager, na putang ina, hindi mo iniisip yung kapakanan ng mga tao mo. Isang malaking pakyo sa'yo, at putang ina ka habang buhay. Yun ang sabi ko. Tama, magbago ka na. So ayun mga katotpi, dito na magtatapos ang ating episode na to. And again, shout out ng marami sa mga loyal listeners and subscribers natin, yung mga nanonood sa atin palagi. Maraming salamat sa inyo. Huwag sana kayo magsasawa. At magpapaalam na kami. Ako nga pala si Papa Dencio, yung tita mo na laging galit. Mas galit pa, no? Sa mga sa mga actually, mas galit pa ako doon sa mga naapektuhan dahil sa kabobohan ng mga manager. At ako naman, yung boss lots, ang tito nyo medyo galit lang, pero nagalit din ako ng medyo marami din. Madami rin akong galit today. Dahil nga sa mga bobo na manager. Hanggang sa muli mga katotpi, maraming salamat sa inyo. Peace out.